Samantala sa ating mga motorista at consumer dyan, sumipa ang presyo ng LPG at Auto LPG ngayong Pebrero. Pero ang presyo naman ng diesel at gasolina, posible namang bumaba. Ang mainit na balita hatid ni Julio Segovia. Hanggang 70 centavos kada kilo ang itinaas sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong unang araw ng Pebrero. Katumbas ito ng halos 8 pesos na dagdag sa kada regular na tangke. Pati litro ng Auto LPG, nagmahal din. Sa kabila nito, may namumuro namang rollback sa litro ng diesel at gasolina. Sa kwenta ng ilang sources sa oil industry, mula 10 centavos hanggang 30 centavos kada litro ang malamang nabawas presyo sa mga produktong petrolyo. Nauna nang sinabi ng DOE na sobra-sobra ang supply ng krudo sa merkado, kaya hindi raw malayong masundan pa ang mga rollback sa petrolyo. Pero may hinaing pa rin ang mga motorista. Ganon pa rin eh. Kasi sobrang traffic kasi yung mga sasakyan lumalabas na yung dating mga lumalabas na kasi mura na yung diesel eh. Kung pwede pa siguro ibaba, di mas maganda. Sa ngayon, nasa 25 pesos na ang litro ng diesel. Pisong bawas na lang at maaabot na nito ang 24 peso benchmark ng Pasang Mazda para isagad sa 7 ang minimum na pasahe sa jeep. Pag pumatakbo sa 24, kaya nang binanggit ko noon sa inyong telebisyon na ang Pasang Mazda ang mauna mag-file ng petition for reduction of fare from 750 to 7 pesos. Kasunod ng mga rollback, nangako na rin ang ilang manufacturers sa DTI na magbabawas sila ng presyo ng mga pangunahing bilihin simula sa Marso, kabilang ang ilang brand ng gatas. Nauna nang nagtapyas presyo ang pandesal. Pero ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Pebrero, nagbabadya raw tumaas. Sumabay kasi sa takdang maintenance shutdown ng mga planta ang forced outages ng ilang power plants. Nagmahal tuloy ang bentahan ng kuryente sa merkado. Ngayong linggo, posibleng ilabas ng Meralco ang magiging galaw sa February generation charge. Noong isang buwan, 19 centavos ang bawas singil sa kuryente, bunsod ng murang coal o uling na panggatong ng maraming planta. Julio Segovia, GMA News.